Kung tumatanda ka ng mas mabilis kaysa sa nararapat, hindi mo nalilito sa salamin ang mga babala. Ipapakita nila ng bahagya kung paano tumutugon ang iyong katawan sa stress, kung gaano kabilis kang makabawi mula sa isang masamang gabi ng tulog, at kung gaano karaming pagsisikap ang kailangan para makaraos sa isang karaniwang araw. Ang totoo, ang pagtanda ay hindi talaga tungkol sa dami ng kandila sa iyong birthday cake. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa ilalim ng balat, sa iyong mga daluyan ng dugo, sa iyong mga kalamnan, sa iyong utak, at sa loob ng bawat isa sa iyong mga selula. 2 taong parehong 40 anyos ang maaaring magkaroon ng biolohikal na edad na magkaiba ng ilang taon, kung hindi man dekada. Maaaring ang isa ay may sistemang cardiovascular na parang nasa maagang 30s, samantala, ang isa naman ay gumagana sa pisyolohiya ng isang taong malapit ng mag-60 taong gulang. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa naipong pinsala, kung gaano kahusay na nagkukumpuni ang iyong katawan, at kung gaano karaming katatagan ang nabuo mo sa iyong sistema sa paglipas ng mga taon. Ang gusto kong gawin sa video na ito ay ipakita sa iyo ang 6 na maagang babala na nagpapahiwatig na maaaring mas mabilis tumanda ang iyong katawan kaysa sa kailangan, mga palatandaan na kadalasang lumilitaw taon bago pa man ang anumang diagnosis, at pinakamahalaga, mga palatandaan na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na kumilos tungkol dito. At kung mananatili ka hanggang sa ika-4 na babala, ipapaliwanag ko ang isang pagbabago sa metabolismo na nag-uugnay sa mahinang enerhiya, pagdagdag ng timbang, panganib ng malalang sakit, at kung bakit ang maagang pagtuklas rito ang magbibigay sa iyo ng pinakamalaking pagkakataon na baligtarin ito. Kapag lumampas ka na sa edad na 50 o 55, may ilang tao na talagang mabilis ang pagtanda, at may iba naman na hindi. Ang aking mga magulang at biyenan ay palaging medyo aktibo at malusog. At para sa kanilang edad, maganda ang hitsura nila at mataas ang kalidad ng buhay. Ngunit kapag nakakasalamuha ko ang ilang tao na kapantay ko sa edad, kitang-kita ang pagkakaiba nila at ng aking mga magulang. May mga taong halos hindi na makalakad, may mga taong walang enerhiya at ginugugol ang karamihan ng kanilang araw sa kama. At para sa akin, pagdating ko sa 60 taong gulang, umaasa akong magkakaroon pa ako ng 30 taon ng magandang buhay. Ngayon, alam kong walang kasiguraduhan sa buhay. Kahit ano ay maaaring mangyari. Ngunit nais kong ibahagi ang mga bagay na napansin ko upang mas marami kang mapakinabangan. Sa ganoong paraan, sa pagitan ng 60 at, sabihin nating, 70 taong gulang, mabubuhay ka ng pinakamainam. Ngayon, bago tayo pumasok sa mga partikular na babala, na mangyayari agad, pangako, mahalagang maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin natin kapag sinasabi nating mas mabilis ang pagtanda. Ang iyong kronolohikal na edad ay tuwiran. Ito ang oras na lumipas mula nang ikaw ay ipinanganak. Ang biological age naman ay sukatan kung gaano kahusay gumagana ang iyong katawan kumpara sa inaasahan para sa iyong chronological age. Ipinapakita nito ang mga bagay tulad ng pagkasira ng mga selula, antas ng pamamaga, pinsala sa DNA, at kung gaano kahusay gumagana ang iyong mga organo. Ngayon, ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkakaibang ito ay dahil ang biolohikal na pagtanda ay maaaring mabago. Ang iyong kronolohikal na edad ay tumatanda ng nakapirming bilis, syempre. Ngunit ang iyong biolohikal na edad ay maaaring bumagal o kahit bumaliktad ng kaunti, depende sa iyong pamumuhay. Lalo itong totoo sa kalagitnaan ng buhay. Sa kalagitnaan ng buhay, ang maliliit na interbensyon ay maaaring magdulot ng pinagsama-samang epekto sa paglipas ng mga dekada. Ang 6 na palatandaan na ibabahagi ko ay hindi mga diagnosis. Mga senyales ang mga ito. Ito ang iyong katawan na nagsasabi sa iyo na ang balanse sa pagitan ng pinsala at pagkumpuni ay nagsisimulang tumungo sa maling direksyon. Ngunit mayroon ka pang oras para baguhin ang kurso. Kaya babala numero 1, pagbaba ng enerhiya at mas mabagal na paggaling. Una sa listahan ay ang pagbabago sa bilis ng iyong pagbawi mula sa pisikal o mental na stress. Hindi ko tinutukoy ang pakiramdam ng pagod pagkatapos ng isang hindi magandang tulog o isang mahirap na sesyon ng pagsasanay. Ang tinutukoy natin ay isang tuloy-tuloy na pagbaba ng iyong pangunahing enerhiya, kung saan mas matagal kang bumawi mula sa mga bagay na dati ay kayang-kaya mo. Mapapansin mong ang isang gabing hindi maayos na tulog ay nakakapagod sa iyo ng 2 araw sa halip na 1. O kaya naman, ang isang mabigat na ehersisyo ay nag-iiwan sa iyo ng pagkapagod hanggang sa susunod na linggo.
Mahalaga ito dahil ang kakayahan sa pagbawi ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng biolohikal na katatagan. Kapag mas bata ka, mabilis na inaayos ng iyong katawan ang mga pinsala. Ang iyong mga mitochondria ay mahusay sa paggawa ng enerhiya. Nililinis ng iyong immune system ang mga labi, at madaling na ibabalik sa normal ang iyong nervous system. Habang nagsisimulang bumagal ang mekanismo ng iyong katawan, nagiging mas mahirap ang paggaling. Ang totoo, hindi maiiwasan ang pagbaba. Madalas itong refleksyon ng naipong stress, hindi magandang gawi sa pagtulog, hindi sapat na paggalaw, o hindi tamang nutrisyon. Ang nakakatulong dito ay ang pagtatayo ng konsistensya sa mga pangunahing gawain kabilang ang regular na oras ng pagtulog at paggising, pagpapanatili ng aerobikong pundasyon sa pamamagitan ng ehersisyong katamtamang tindi, pagsasama ng stress training upang mapanatili ang masa ng kalamnan, at pagtiyak na kumakain ka ng sapat na protina para suportahan ang pagkumpuni ng mga tissue. Hindi ito mga magarbong interbensyon, ngunit direktang tinutugunan nito ang mga sistemang namamahala kung gaano kabilis makabawi ang iyong katawan mula sa stress. Ang pangalawang babala ay ang pagkawala ng kalamnan at lakas. Ang prosesong ito ay tinatawag na sarcopenia. Karaniwang lumalala ito pagkatapos ng edad na 30, kung hindi ka aktibong lumalaban dito. Ang mga palatandaan ay kadalasang banayad sa simula. Marahil napapansin mong mas nahihirapan kang magdala ng mabibigat na bag ng pamimili kaysa dati. O mas nangangailangan ng pagsisikap ang pagbangon mula sa sahig. O naiirapan kang huminga ng bahagya kapag umaakyat ka ng hagdan. Ang lakas ng kapit ay isa sa mga pinakapinag-aralang palatandaan dito. At nabanggit ko na ito ng ilang beses. At kamangha-mangha kung gaano katindi ang pagtataya ng lakas ng kapit sa kabuuang kalusugan. Ang mahinang kapit ay hindi lang tungkol sa iyong mga kamay. Ito ay isang bintana sa sistematikong pagkawala ng kalamnan, na may malawakang mga kahihinatnan. Ang tisyo ng kalamnan ay aktibo sa metabolismo. Ibig sabihin nito, tumutulong ito sa pagregula ng iyong asukal sa dugo, sumusuporta sa sensitibidad sa insulin, at nagpoprotekta laban sa mga sakit na metabolic. Gumaganap din ito bilang imbakan ng mga amino acid sa panahon ng pagkakasakit o pinsala. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may mas maraming kalamnan ay mas mabilis na gumagaling mula sa operasyon o malubhang karamdaman. At maraming pananaliksik tungkol dito. Higit pa rito, ang lakas ng kalamnan ay direktang kaugnay sa panganib ng bali at sa pagiging malaya habang tumatanda. Ang hamon dito ay unti-unti ang pagkawala ng kalamnan, kaya madaling hindi mapansin hanggang sa maapektuhan nito ang pang-araw-araw na gawain. Malaking tulong ang pagsasanay sa resistensya ng hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo, ang pagkain ng sapat na protina, lalo na habang tumatanda ka, at ang pananatiling aktibo sa buong araw. Ang pagtatayo ng kalamnan sa iyong 30, 40, at 50 ay isa sa pinaka-epektibong pangmatagalang pamumuhunan para sa iyong kalusugan sa hinaharap. Pangatlong babala, tumataas na presyon ng dugo o lumalalang cardiovascular fitness. Kaya ito ay tungkol sa iyong sistemang cardiovascular. At lumilitaw ito sa 2 pangunahing paraan, pagtaas ng presyon ng dugo at pagbaba ng kakayahan ng cardiovascular. Habang tayo'y tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay natural na nagiging hindi gaanong elastiko. Nagiging matigas ang mga ito, kaya kailangang mas pagbutihin ng iyong puso ang paghahatid ng dugo sa buong sistema. At dahil dito, karaniwang unti-unting tumataas ang presyon ng dugo. Ang problema ay karaniwang tahimik ang prosesong ito. Karamihan sa mga tao ay pakiramdam ay ayos lang, kahit na tumataas ang kanilang presyon ng dugo sa antas na lubos na nagpapataas ng panganib ng stroke, atake sa puso, at sakit sa bato. Ang isa pang palatandaan dito ay ang cardiovascular fitness. Ito ay kung gaano kahusay na magkakasamang gumagana ang iyong puso, baga, at mga kalamnan habang nag-eehersisyo. At patuloy na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mahinang cardiovascular fitness ay isa sa pinakamalakas na tagapahiwatig ng maagang pagkamatay, mas malakas pa kaysa paninigarilyo o labis na katabaan. Sa ilang pagsusuri, kung napapansin mong ang mga aktibidad na dati madali lang ay ngayon ay nagpapahingal sa iyo, o unti-unting tumataas ang iyong tibok ng puso habang nagpapahinga, o mas mabagal na ang pagbawi ng iyong tibok ng puso pagkatapos mag-ehersisyo kaysa dati, mga palatandaan iyon na dapat pansinin. Ang malinaw na nakakatulong dito ay ang regular na aerobic na ehersisyo.
Ibig sabihin nito ay paglalakad, pagbibisikleta, paglangoy, pagtakbo, kasama ang strength training na nabanggit natin kanina. Lahat ng ito ay nagpapabuti sa iyong paggana ng mga daluyan ng dugo at kalusugan ng metabolismo. Higit pa rito, muli, ang tuloy-tuloy na pagtulog, pagbabawas ng pag-inom ng alak, at pagiging maingat sa dami ng asin na kinakain, ay nakakatulong sa mas malusog na presyon ng dugo sa paglipas ng panahon. Ang susi ay mahuli ito ng maaga bago maging estruktural ang pinsala. Babala bilang 4, mahinang kakayahang mag-adjust ng metabolismo. Kaya ito ay tungkol sa kung gaano kahusay na hinahawakan ng iyong katawan ang enerhiya, lalo na ang mga carbohydrate. At ito ang metabolic shift na nabanggit ko kanina na nag-uugnay sa napakaraming aspeto ng pinabilis na pagtanda. Ang metabolic flexibility ay tumutukoy sa iyong kakayahang magpalipat-lipat sa pagitan ng pagsunog ng glucose at taba ng epektibo, depende sa iyong kinain at sa iyong ginagawa. Kapag nagsimulang bumaba ang kakayahang yon, mapapansin mo ito sa pang-araw-araw na paraan. Pagbagsak ng enerhiya 1 oras o 2 pagkatapos kumain, lalo na sa mga pagkaing mataas sa carbohydrate. Pagpapalapad ng baywang, kahit hindi gaanong nagbago ang iyong timbang. At isang pangkalahatang pakiramdam na hindi na hinahanda ng iyong katawan ang pagkain tulad ng dati. Ang nangyayari sa ilalim ng lahat ng ito ay nagiging hindi gaanong tumutugon ang iyong mga selula sa insulin, na nangangahulugang nananatiling mataas ang glucose sa iyong daluyan ng dugo ng mas matagal pagkatapos kumain. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pag-ipon ng taba, lalo na sa paligid ng iyong tiyan. At pinapabilis nito ang pagkasira ng iyong mga daluyan ng dugo, mga nerbiyos, at mga organo. Ang tungkol sa pagtanda ng metabolismo ay lumalala ng paunti-unti. Ang hindi magandang kontrol sa glucose ay nakakaabala sa iyong pagtulog. Ito naman ay lalo pang nagpapalala sa iyong tugon sa insulin. Pinapahirap nito ang paggaling. Pagkatapos, binabawasan ng lahat ng ito ang iyong kakayahang mag-ehersisyo, na lalo pang nagpapahina sa kalusugang metaboliko. Ang nakakatulong ay ang pag-aayos ng iyong mga pagkain upang maglaman ng sapat na protina at hibla. Sa kasamaang palad, karamihan sa atin ay kulang dito. Ang ginagawa ng protina at hibla ay pinapabagal ang pagsipsip ng glucose at pinapanatili kang busog ng mas matagal. Ang pagbuo at pagpapanatili ng masa ng kalamnan, muli, ay napakahalaga rito, dahil ang kalamnan ang pangunahing tagapagtanggal ng glucose. Ang paggalaw pagkatapos kumain, kahit 10 minutong paglalakad lang, ay makabuluhang nakababawas sa biglaang pagtaas ng glucose pagkatapos kumain. At ang konsistensya sa pagtulog, muli, ay hindi dapat ipag-usap. Ang matagal na pagkagambala sa pagtulog ay isa sa pinakamabilis na paraan para masira ang kalusugan ng metabolismo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga kondisyong kailangan nito upang maayos na ma-regulate ang paggamit ng enerhiya. Babala bilang 5, cognitive silhouette at brain fog. Kaya isa ito sa mga mas banayad na palatandaan ng pinalalakas na pagtanda. Ngunit isa ito sa mga madalas baliwalain o gawing normal ng mga tao. Tinutukoy ko ang kahirapan sa pagpapanatili ng pokus sa mga gawain na dati walang kahirap-hirap. Kasama rito ang mas madalas na pagkalimot sa mga pangalan o detalye. O ang pakiramdam na mas mabilis na uubos ang iyong mental na tibay kaysa dati. Hindi ito kinakailangang mga palatandaan ng demensya. Mga palatandaan ito ng nabawasang kahusayan sa pag-iisip. Ipinapakita nila ang pagbaba ng daloy ng dugo sa utak, pagbaba ng kalidad ng pagtulog, o lumalalang regulasyon ng glucose. Ang iyong utak ay isang organong talagang kumokonsumo ng maraming enerhiya. At umaasa ito sa tuloy-tuloy na supply ng oksiheno at glukosa na dinadala ng isang malusog na sistemang vaskular. Kapag tumigas ang mga daluyan ng dugo o kapag hindi naging matatag ang metabolismo ng glucose, nararamdaman ito ng iyong utak. Ang pagtulog ang isa pang pangunahing salik dito. Ang malalim na pagtulog ay kapag nililinis ng iyong utak ang mga metabolic waste sa pamamagitan ng lymphatic system. At kapag ang pagtulog ay paulit-ulit na naantala, hindi nangyayari ng epektibo ang paglilinis na iyon sa paglipas ng panahon. Nag-aambag ito sa pagbaba ng kakayahang pangkaisipan. Ang nakakatulong dito ay ang pagpapanatili ng aerobic fitness. Ito ay direktang nagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak at nagpapasigla ng paglaki ng mga bagong neuron sa utak.
Mahalaga ang pamamahala ng presyon ng dugo, dahil pinapabilis ng mataas na presyon ng dugo ang pinsala sa mga daluyan ng dugo sa utak. Muli, kailangang unahin ang kalidad ng pagtulog. Parehong oras ng pagtulog at paggising, malamig at madilim na silid tuwing gabi, pagbabawas ng alak, na nagkakabuwag sa estruktura ng pagtulog. Higit pa rito, ang pagpapalawak ng iyong mga ugnayang panlipunan at ang araw-araw na paghahamon sa iyong isip ay tila sumusuporta sa katatagan ng kognitibo. Marahil ito ay sa pamamagitan ng pagsusulong ng neuroplasticity at pagbabawas ng talamak na stress. At sa wakas, senyales numero 6, mas mabagal na pisikal na pagbawi at paggaling mula sa pinsala. Ngayon, ito ay tungkol sa kung paano hinaharap ng iyong katawan ang pisikal na stress at pinsala. Kung napapansin mong madalas kang magkaroon ng maliliit na pinsala sa balikat, tuhod, o pananakit sa ibabang bahagi ng likod, tila bigla na lang itong lumilitaw, o kung ang mga banayad na pilay at pagpilipit ay inaabot ng ilang linggo bago gumaling sa halip na ilang araw, senyales yun na bumababa ang kakayahan ng iyong mga tisyo na magpagaling. Ang totoo, habang tayo'y tumatanda, nagiging hindi gaanong nababanat ang mga litid, ligamento, at kalamnan. At bumabagal ang mekanismong selular na responsable sa pagkumpuni. Ang problema ay madalas itong lumilikha ng isang negatibong feedback loop, ang isang pinsala ay humahantong sa pagbawas ng aktibidad. Ito naman ay humahantong sa karagdagang pagkawala ng kalamnan at paninigas. At saka ito nagdudulot ng mas mataas na panganib ng muling pinsala. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula ng iwasan ng mga tao ang ilang galaw ng tuluyan dahil sa takot. Naiintindihan ito, ngunit lalo lamang nitong pinapabilis ang pagbaba. Ang madalas na nawawala rito ay ang progresibong pagload. Ito ay tumutukoy sa unti-unting pagpapailalim ng malulusog na tisyo sa kontroladong stress, upang sila'y makaangkop at lumakas. Malaki rin ang epekto ng pagtulog sa paggaling ng mga tisyo. Napansin mo ba ang isang pattern dito? Ang pagtulog ang panahon kung kailan umaabot sa rurok ang hormone ng paglago at pinakaaktibo ang mga proseso ng pagkukumpuni ng mga selula. Mahalaga rin ang pagkonsumo ng protina, dahil ang synthesis ng collagen ay nangangailangan ng tiyak na mga amino acid. At ang pagkakalantad sa sikat ng araw ay sumusuporta sa produksyon ng bitamina D, may papel ito sa kalusugan ng iyong mga kalamnan at buto. Ang susi ay ang pagkilala na ang mas mabagal na paggaling ay hindi masamang kapalaran. Madalas, ito ay senyales na kailangan ng iyong katawan ng mas maraming suporta, hindi mas kaunting aktibidad. Ang layunin habang tumatanda ka ay manatiling mobile, unti-unting palakihin ang kapasidad, at bigyan ng iyong katawan ng mga kinakailangang mapagkukunan para maayos ang sarili. Kaya't yan ang aming 6 na babala. At marahil napansin mo ang karaniwang tema rito. Ang nag-uugnay sa lahat ng ito ay ang konsepto na tinatawag na reserbang pisyolohikal. Kapag bata ka, malaki ang margin para sa pagkakamali ng iyong katawan. Maaari mong tiisin ang hindi magandang tulog, pabago-bagong pagkain, kakaunting ehersisyo, at mataas na stress, dahil may sapat na kapasidad ang iyong mga sistema para tiisin ito. Ang pinabilis na pagtanda ay tungkol sa pagkawala ng margin na yun. Ang iyong sistemang cardiovascular ay may mas kaunting sobrang kapasidad. Ang iyong mga kalamnan ay may mas kaunting lakas na magagamit. Ang iyong sistemang metaboliko ay may mas kaunting kakayahang umangkop, at ang iyong utak ay may mas mababang katatagan. Ang resulta ay mas malaki ang epekto ng mas maliliit na stress at mas matagal ang paggaling. Ang nakapagpapalakas ng loob sa lahat ng ito ay ang katawan ay kahangahangang nababagay kapag binigyan mo ito ng tamang input. Kahit na ginugol mo ang mga taon sa pagpapabeya sa iyong kalusugan, ang pagsasanay sa lakas, pagpapabuti ng pagtulog, at pagpapatatag ng kalusugang metabolic ay maaaring makapagbaliktad ng malaki sa mga palatandaan ng biolohikal na pagtanda. Kapag mas maaga kang nagsimula, mas maraming reserba ang maaari mong mabuo. Hindi pa huli para pabagalin ang pagbaba at maibalik ang ilan sa nawalang kakayahan. Kaya kung nagtatanong ka kung saan magsisimula, ang magandang balita ay hindi mo kailangang baguhin ang lubusan ng buong buhay mo sa isang gabi. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent sa ilang pangunahing haligi. Ang una ay ang pagbuo at pagprotekta ng masa ng kalamnan sa pamamagitan ng resistance training. Pinakamainam na gawin mo ito nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo, kung maaari. At kailangan mong kumain ng sapat na protina.
Ipinapakita ng pananaliksik mula sa maraming pag-aaral na ang pagpapanatili ng masa ng kalamnan ay isa sa pinakamalakas na palatandaan ng malusog na pagtanda. Sa katunayan, ang lakas ng paghawak lamang ay isang simpleng sukatan ng pangkalahatang paggana ng kalamnan. Ito ay hindi lamang naghuhula ng pisikal na kalayaan, kundi pati na rin ang kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo at ng kamatayan mula sa anumang sanhi. Ang pagsasanay sa resistensya ay hindi lamang nagpapanatili ng kalamnan, pinapabuti rin ito ang densidad ng buto, sensitibidad sa insulin, at kalusugang metaboliko. Lahat ng ito ay tumitipon sa paglipas ng mga dekada. Ang pangalawa ay panatilihin ang cardiovascular fitness sa pamamagitan ng regular na aerobic na aktibidad. Maaari itong paglalakad, pagbibisikleta, paglangoy anumang makakapagpabilis ng tibok ng puso mo. Patuloy na ipinapakita ng malalaking pag-aaral ng cohort na ang cardiovascular fitness ay isa sa pinakamakapangyarihang tagapahiwatig ng mahabang buhay. Madalas na mas nangingibabaw ang cardiovascular fitness kaysa sa mga tradisyonal na salik ng panganib tulad ng cholesterol o timbang ng katawan. Kahit katamtamang dami ng aerobic na ehersisyo, kahit 150 minuto lang kada linggo, ay makapagpapababa ng kamatayan mula sa anumang sanhi ng 20 hanggang 30%. Isipin kung mayroon ngang gamot na may ganoong mga benepisyo. At kung pipili ako ng ilang payo para sa aking mga magulang, ito yon, gumalaw ng mas madalas araw-araw. Lumabas sa sariwang hangin araw-araw. At pataasin ang tibok ng puso. Mabuti ito para sa iyong mga kalamnan, puso, baga, kasukasuan, utak, at higit sa lahat, para sa iyong kalooban. Madalas, kapag mas naging aktibo ang mga tao at mas madalas lumabas, mas nakikisalamuha sila. Mas pinapabuti nila ang kanilang pagkain dahil mas interesado sila sa kanilang kalusugan. Mas madalas silang ngumiti at tumawa dahil madalas silang naglalakad kasama ang mga kaibigan o pamilya. Ang paggalaw ay nagiging isang positibong paikat-ikot na epekto na naabot halos bawat aspeto ng iyong buhay. Ngayon, ang ikatlo ay ang pag-istablisa ng iyong pagtulog at pang-araw-araw na ritmo. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtatakda ng pare-parehong oras ng pagpasok sa kama at paggising araw-araw, kahit sa mga katapusan ng linggo. Ang pagtulog ang panahon kung kailan inaayos ng iyong katawan ang sarili. Inilalabas ang hormone ng paglago, umaabot sa rurok ang mga proseso ng pagkukumpuni ng mga selula, at nililinis ng utak ang mga metabolic waste. Ang matagal na pagkagambala sa pagtulog ay nagpapabilis ng biolohikal na pagtanda sa halos lahat ng sistema. Kasama rito ang paggana ng immune system, kalusugang metabolic, at pagbaba ng kakayahang pangkaisipan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit katamtamang pagbuti sa konsistensya ng pagtulog ay maaaring baligtarin ang mga palatandaan ng pamamaga at pagbutihin ang regulasyon ng glucose sa loob ng ilang linggo. Ang ikaapat ay kumain sa paraang sumusuporta sa kalusugan ng metabolismo. Kailangan mong unahin ang buo at likas na pagkain, kumain ng sapat na protina at hibla, at bawasan ang sobrang pinrosesong pagkain. Alam natin na ang mga dieta na sagana sa buo at likas na pagkain, lalo na yaong may mataas na hibla at protina, ay naiuugnay sa mas mababang antas ng mga malalang sakit at mas mahabang panahon ng mabuting kalusugan. Lalo pang nagiging mahalaga ang protina habang tumatanda ka, dahil sinusuportahan nito ang pagpapanatili ng kalamnan at pagkumpuni ng mga tisyo. Pareho itong bumababa kung hindi sapat ang iyong kinakain. Ang ikalima ay subukang bawasan ang talamak na stress kung maaari. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pamamahala ng oras, suportang panlipunan, o mga gawi tulad ng pagiging maingat sa kasalukuyan, mindfulness, o paglalaan ng oras sa kalikasan. Pinapabilis ng talamak na stress ang pagtanda ng mga selula sa antas ng iyong DNA. Literal nitong pinapaikli ang mga pananggalang na takip sa iyong mga kromosoma, na tinatawag nating telomeres. Ang pamamahala ng stress ay hindi lang tungkol sa pakiramdam mo sa sandali, kundi tungkol sa pagprotekta ng iyong pangmatagalang kalusugan sa pinakapundamental na antas ng biyolohiya. Hindi nito hinihingi ang pagiging perpekto. Ang kailangan lang ay ang patuloy na pagsusumikap, paggawa ng maliliit na pagbabago araw-araw, at pagkilala na ang mga gawin na ito ay nagkakaroon ng epekto ng paunti-unti sa paglipas ng panahon gaya rin ng pinsalang nagaganap. Hayaan mong tapusin ko na ito, ang pagtanda ng mas mabilis kaysa sa nararapat ay hindi kabiguan, ito ay puna.
Ang 6 na babala na tinalakay natin ngayon ay pagbaba ng enerhiya at mas mabagal na paggaling, pagkawala ng kalamnan at lakas, pagtaas ng presyon ng dugo o lumalalang kondisyon ng katawan, mahinang kakayahang mag-adjust ng metabolismo, paghina ng pag-iisip, at mas mabagal na paggaling mula sa pinsala. Lahat ng ito ay mga senyales na ang mga sistema ng pag-aayos ng iyong katawan ay nahahabol na ng naipong stress at pinsala. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga palatandaang ito ay lumilitaw ang mga ito taon bago pa man magpakita ang sakit, na nangangahulugang mayroon ka pang oras para kumilos. Pag lumabas na sa scan ang isang bagay, at pag napunta ka na sa emergency room, kadalasan ay matagal nang nakatatag ang pinsala. Kaya sana ay may naipulot kang halaga sa video na ito. Paki-subscribe ang channel kung nakatulong ito, at magkita tayo sa susunod.